Nagbabala ang mga opisyal na maaring hindi natirhan ang kabisera, deran kung magpatuloy ang tagtuyot. Mahigit 15 milyong Iranian ang nanganganib mamatay. Hindi ito dahil sa parusa o digmaan, kundi dahil naubos na ang tubig. Patuloy na naghihirap ang bansa sa matinding kakulangan ng tubig. Nagbabala ang Pangulo ng Iran na kung magpatuloy ang kakulangan ng ulan, maaaring mapilitang lumikas ang mga taga-Tehran kahit may rasyon. Kung hindi uulan sa susunod na 2 o 3 linggo, maaaring totoong mapilitang lumikas ang Tehran. Hindi ako nagbibiro, galing mismo sa Pangulo ng Iran ang pahayag na ito. Ilang buwan nang desperado ang gobyerno ng Iran na bumili ng tubig mula sa mga kalapit bansa na handang makinig, wala pa ring tumutulong. Kahit nalampasan na ng bansa ang parusa, paninira at protesta. Pero kahit simpleng tubig, maaaring magpabagsak ng sistema. Noong kalagitnaan ng Nobyembre 2025, naabot ng imbakan ng tubig sa Tehran ang pinakamababang antas sa 60 taon. May ilang ulat pa sa Milanang. Ulat pa nga na nagsasabing ang mga imbakan ng dam na nagsusuplay ng tubig sa hilagang silangang lungsod ng Mashhad sa Iran ay nasa ilalim ng 3% ng kanilang kapasidad. Dahil sa matinding paggamit ng tubig, maaring marating ng pangalawang pinakamalaking lungsod ng Iran ang Day Zero sa 2 linggo. Kasunod ang Tehran. Kahit itong pasistang diktadura ng gobyerno na karaniwang itinatago ang lahat at itinatanggi ang bawat problema, ay napilitan ng aminin iyon. Mahigit 80,000 Iranians na ang napaalis sa kanilang mga tirahan dahil sa krisis sa tubig, tagtuyot at desertifikasyon. Nang binalaan ni Pangulong Pezeshkian noong Hulyo na posibleng mapilitang lumikas ang hanggang 15 milyong tao mula Tehran, inisip ng lahat na pinalalaki lang niya ang issue. Pero ngayon, mukhang nagiging totoo na ang babalang iyon. Sa halip na ayusin ang problema o aminin ang pagkakamali, pinili ng mga pinuno ng Iran na ang banta ay ang mga taong nagsasalita tungkol dito. Kaya kapag may protesta o pag-aaklas, pinapatay ng gobyerno ang internet. Noong huli nating usapan, pinutol na ng Iran ang internet sa 27 sa 31 probinsya. 4 lang ang may kaunting koneksyon at iyon ay hindi rin matibay. Kasabay nito, milyon-milyong Iranian ang nakakaranas ng 6 to 12 oras na brownout halos araw-araw. Sa ilang lugar, wala talagang kahit ano. Walang kuryente, walang tubig, walang internet, wala talaga. Sa totoo lang, pinakamasama ang huling 3 buwan dahil araw-araw nawawala ang kuryente. Hindi lang sa Tehran, kundi pati sa 28 iba pang lungsod. Mas grabe ito sa mahihirap na distrito kung saan ilang araw walang ilaw ang buong barangay. Alam mo, ang kabisera ng Iran ay umaasa sa hydropower. Pero kapag natutuyo ang mga dam at ilog, nawawala rin ang kuryente. Walang backup na plano. Pagsapit ng Oktubre, tinamaan din ang Iran ng kakulangan sa natural gas. At ngayon, paparating na ang taglamig. Kahit masolusyonan agad ang problema sa tubig, ang pagpainit naman ang susunod na problema. Lubos nang naiipit ang mga tao at wala nang tunay na pagpipilian. Ang nakakabaliw pa, isa talaga ang Iran sa mga bansang pinakamaraming araw ng sikat ng araw sa mundo. Mahigit 300 araw sa isang taon ang maaraw doon. Kung gusto nila, noon pa sila naglagay ng solar panel. Pero imbes na magtayo ng malalaking solar farm o infrastruktura para sa renewable energy, bilyon-bilyong piso ang ginastos nila sa paggawa ng mga misil at pagpayaman ng uranium. Sa ngayon, 0.7% lang ng kabuuang enerhiya nila ay mula sa solar at iba pang renewable sources. Kahit matindi na ang krisis sa tubig at matagal nang may babala, mas malaki pa rin ang gastos ng Iran sa militar. 7 beses higit kaysa sa renewable projects para sa tubig. Itinayo ng Islamikong rehimen ang sistema nila nang hindi iniisip ang posibleng pagkakamali. Wala silang plan B, hindi para sa tubig, hindi para sa kuryente, at hindi rin talaga para sa kahit ano. Halimbawa na lang ang kuryente. Hindi umaasa ang Iran sa mga nuclear power plant na sa totoo lang ay maaring isang biyaya. Ayaw mo talagang makita ang isang radikal na rehimen na humahawak ng kahit anong may kinalaman sa nuclear. Kahit hindi politika ang pag-usapan, sobrang daming tubig ang kailangan ng mga nuclear plant. Bilyon-bilyong galon bawat araw para sa pagpapalamig. Imposibleng magawa yon ng isang bansang kulang sa inuming tubig ngayon. Kahit walang nuclear reactor, kailangan pa rin ng mga thermal power plant ng Iran na gumagamit ng langis at gas ng maraming tubig. Kaya nang maubos ang tubig, bumagsak na rin ang kuryente. Walang tubig,
kaya walang kuryente, irigasyon, at agrikultura. Kapag napuputol ang kuryente, bumabagal ang pabrika, nawawala ang trabaho, tumataas ang presyo ng pagkain, at unti-unting bumabagsak ang sistema. Ibig kong sabihin, ang nakaraang tag-init ay perpektong halimbawa nito. Noong Hunyo, habang nagpapakawala ng daan-daang misil at rocket ang Iran sa Israel, naranasan ng bansa ang isa sa pinakamatinding tagtuyot sa kasaysayan nito. Ang 2025 ang ika-6 na magkakasunod na taon ng tagtuyot. Dahil sobrang lala ng sitwasyon, isinara ang ilang power grid para mapahaba ang natitirang kuryente. Milyon-milyong tao ang naipit sa higit 45 DGC na init, walang kuryente, at humaharap sa bagyong buhangin at sunod-sunod na alon ng init. May mga lugar pa nga na umabot ng 50 degrees Celsius. Katumbas yan ng 122 sa Freedom Units. Bawat taon, higit 1,700 sa Iran ang namamatay dahil sa init. Halos 5 beses na mas mataas yan kumpara sa ibang lugar na nakakaranas din ng matinding init. Sa paglipas ng mga taon, lalo nang nagiging hindi na matirhan ang Iran dahil sa matinding kakulangan ng tubig. Maaaring 2025 na ang maging punto ng pagbagsak hindi lang para sa Tehran, kundi pati sa ibang probinsya. Sa puntong ito, makikitang nakasalalay na ang Iran sa kalikasan. Ang pagbagsak ng lawa ng Urmia, ang pinaka-iconic na palatandaan ng matinding sakunang tubig sa Iran. Dati, pinakamalaking lawa ng alat ito sa gitnang silangan. Pero tingnan mo na lang ngayon. Sa 2 dekada, halos 75% ng lawak nito ay nawala. Mga taon ng sunod-sunod na tagtuyot, mahigit 12 dam na humaharang sa mga ilog na nagpapakain dito. At walang katapusang sobrang pagkuha ng tubig para sa mga walang kwentang proyekto ang tuluyang nagpapatuyo rito. Hindi na ito lawa ngayon, kundi puting salt flat na lang. At ang totoo niyan, kapag bumagsak na ang isang pinagkukunan ng tubig, halos imposibleng maibalik ito, lalo na ang mga underground aquifer. Kapag nawala na sila, wala na talaga. Pag-uusapan ko pa yan sa video. Pero unahin nating intindihin kung paano napunta rito ang Iran. Matagal nang hindi marami ang tubig sa Iran. Nakakatanggap lang ang bansa ng 250 mm ulan bawat taon, 1/3 ng global average. Sapat na ito para sa mga sinaunang tao. Kahit mababa ang ulan, hindi naging pangunahing prioridad ang maingat na pagpaplano. Mahigit 1 siglo nang hinahabol ng mga leader at elitista ng Iran ang walang saysay na pangarap. Kaya ngayon ang mga karaniwang Iranian ang nagdurusa. Ang mga pinuno ng Iran ay nahumaling sa mga bongga at pasikat na mga proyektong pangkaunlaran tulad ng malalaking dam, sa pilitang Green Revolution, at pati na rin mga ligaw na pantasya tungkol sa paggawa ng mga disyerto bilang luntiyang sakahan. At oo, maganda sa papel. Pero kapag tiningnan mo ang tunay na heograpiya ng Iran, wala namang saysay ang mga iyon. Parang nagtayo ng ski resort sa Dubai. Oo, pwede mo namang pilitin na itayo ito. Pero sobrang laki ng enerhiya, tubig, at pag-aalaga ang kailangan mong gastusin. Oo, ganyan mismo ang inasal ng Iran. Kung gusto ng mga namumuno ng ski resort, gagawin nila ang lahat para mangyari ito, kahit gaano pa ito kaimposible o kadelikado para sa bansa. Noong huling siya, si Mohammad Reza Pahlavi, lalo na dekada 60 at 70, naging sobra siyang obsessed sa paggaya sa Estados Unidos. Talagang humanga siya sa malalaking proyektong Amerikano gaya ng Hoover Dam at Tennessee Valley Authority. Noong dekada 50 kumuha ang siya ng kumpanyang Amerikano na dating pinamunuan ng mga opisyal ng Tennessee Valley Authority sa muling pagdidisenyo ng sistema ng tubig ng Khuzestan sa Iran. Nagawang gawing produktibong sakahan ng Tennessee Valley Authority ang ilang mahihirap na lugar sa United States gamit ang mga dam. Naging obsesyon ng Shah na ulitin ang himalang iyon sa Iran. Nauwi sa pagtulong ang mga Amerikano sa Iran na itayo ang Karun River Development Plan. Nakalaunan ay nagbunga ng Shahid Abbaspour Dam, isang napakalaking konkretong arko na dam na naging isa sa pinakamalalaking proyekto ng kuryente at irigasyon sa gitnang silangan noong panahong iyon. Sa sandaling iyon, talagang gumana ito. Ang mga unang yugto ng programang kahalintulad ng Tennessee Valley Authority ay tumulong sa pagpapalawak ng mga irigasyon sa Khuzestan, nagpalakas ng produksyon ng kuryente para sa mga kalapit na lungsod, at nagbukas ng mga bagong lupang sakahan na dati ay wala pa. Para kay Shah, ito ay tila patunay na kayang dalhin ng Iran ang sarili nito sa makabagong panahon sa pamamagitan ng inhinyeriya. Hindi nagtagal, ang mga konkretong dam at malalaking estrukturang bakal ay naging mga simbolo ng pag-unlad.
kapangyarihan, at makabagong panahon. Gusto ng pamunuan ng Iran na magkaroon ng mas marami nito hanggat maaari. At sa pinakamabilis na paraan na kaya nilang maitayo ang mga ito. Kung ang mga dam na ito ay bagay sa klima or heograpiya ng Iran, mukhang walang nagsuri nito. Pagsapit ng late 1970, 70 nagsulputan ang mga dam sa iba't ibang lugar. Dahil sa focus ng Shah sa malalaking proyekto, napabayaan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng edukasyon, kalusugan, at trabaho. Pagod na ang mga tao. Bago sumiklab ang galit, dumating ang Rebolusyong Islamiko noong 1979 at nagulo ang bansa. Noong una, umasa ang mga Iranian na sosolusyunan ng pamahalaang Islamiko ang totoong problema, pero hindi ito nangyari. Sa halip, naging kasing tigas din ng ulo ng dating pamahalaan ang bagong rehimen. Tinanggihan nila karamihan ng pulisya ng Shah, maliban sa hilig nitong magpatayo ng dam sa bawat ilog. Doon, nakakagulat, nagkasundo ang dalawang rehimen. Hindi rin lahat ng ginawa ng Shah ay masama. May ilang proyekto siyang nakatulong. Noong 1963, nagdala ang DEZ Dam ng hydropower at irigasyon sa mga lugar na nangangailangan nito. Di lang Amerikano ang tumulong sa unang reforma ng Iran sa tubig at agrikultura. Nakakagulat man. Bukod sa World Bank at Italia, tumulong din ang Israel sa Iran noong 1960. Bago ang Islamic Revolution, ibang-iba ang kanilang relasyon. Hinangaan ng rehiyon ang mabilis na modernisasyon ng Israel at kung paano nito ginawang produktibong sakahan ang dating tigang na disyerto. Noong 1962, nangayanig ng malakas na lindol ang Kazavin at nasira ang maraming sakahan. Tinanggap ng Iran ang tulong teknikal mula sa mga espesyalista ng Israel. Nakipagtulungan ang mga grupong ito sa mga inhinyero ng Iran. Nagsuri ng nasirang nayon, nagdrill ng bagong malalalim na balon kapalit ng kanat, nagbigay ng payo sa lokal na opisyal ukol sa irigasyon, pagpaplano ng pananim, at nagturo sa mga magsasaka ng tamang pamamahala ng lupa gaya sa kibbutz ng Israel. Sa loob lamang ng ilang taon, ang mga lupang dating tuyo, mabato, at halos isinuko na ng mga lokal na opisyal ay nagsimulang magpakita ng kapansin-pansing pag-unlad. Pero ngayon, parang hindi na kapani-paniwala ang ideya na magtutulungan ang Iran at Israel. Kahit sa huling patak, hinding-hindi hihingi ng tulong ang Iran sa Israel. Kahit sila ang pinakamahusay sa rehiyon, dapat nabigo na ang maliit na bansang ito. Halos walang tubig, tuyo at mabato ang lupa, at inaasahang mahihirapan ang rehiyon. Ngunit imbes bumagsak, nahanap ng Israel ang solusyon. Ngayon, nire-recycle nila halos lahat ng kanilang wastewater. Nagpapatakbo ng malalaking desalination plant na nagbibigay ng inuming tubig kahit sa panahon ng tagtuyot at nagtatanim ng pagkain sa mga lugar na parang hindi kayang suportahan ang buhay. Isa ito sa iilang bansa sa gitnang silangan na talagang may kasiguraduhan sa tubig. Pagkatapos ng Islamic Revolution noong 1979, naging delikado agad ang kahit anong kaugnayan sa Israel. Itinuring ng bagong leader na kaaway ang Israel mula umpisa pa lang. Tinuring na agad na pagtataksil ang anumang pakikipagtulungan sa Israel kahit may pakinabang. Magdamag lang, lahat ng teknik at aral mula sa mga Israeli ay itinapon at nakalimutan. Sumunod ang matinding digmaan sa Iraq at mga taong internasyonal na pag-iisa. Napagtanto ng mga leader ng Iran na ang kakayahan sa pagkain ay mahalaga sa kaligtasan at seguridad ng bansa. Nakikita na ngayon bilang malaking kahinaan ang pagdepende sa dayuhang butil o kaalaman sa agrikultura na maaring samantalahin ng mga kaaway. Kaya todo ang effort ng gobyerno sa paggawa ng sariling Green Revolution. Nagpadrill sila ng libu-libong balon, pinalawak ang mga sakahan, at hinikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mas marami saan man kaya. At oo, mukhang marangal ang mapakain ang sarili mong bansa at maging sapat sa sarili. Tulad ng sa mga dam, itinulak ang Green Revolution na ito ng walang tunay na pagpaplano, walang pagsasanay o mga patakaran para sa mga magsasaka, walang pangmatagalang pamamahala sa tubig, at walang pag-unawa sa marupok na klima ng Iran. Nagsimulang bahain ng mga tao ang mga bukirin gamit ang tubig sa ilalim ng lupa para magtanim ng mga pananim na hindi naman talaga dapat itinatanim sa mga rehiyong iyon mula pa sa simula. Pagkatapos, lalong lumala ang sitwasyon nang sumabog ang populasyon ng Iran. Pagkatapos ng revolusyon, hinikayat pa nga ng bagong gobyerno ang pagkakaroon ng malalaking pamilya. Binago nila ang mga naunang programa ng Shah tungkol sa pagpaplano ng pamilya. At mismong si Ayatollah Khomeini ay nagsabi pa sa mga kababaihan na magkaanak pa ng marami para makabuo ng mga susunod na hukbo para sa Islamic Republic. Noong 1986, mahigit 3% kada taon ang paglago ng populasyon ng Iran. Isa sa pinakamabilis sa mundo. Biglang tumaas ang populasyon mula sa humigit kumulang 34 na milyon noong 1970 hanggang mahigit
70 milyon pagsapit ng taong 2000. At ngayon ay nasa 73 milyon na ito. Tandaan mo rin na habang nangyayari ito, tuloy-tuloy na nagtayo ang Iran ng mabilis at walang silbing mga dam. Dahil sa labis na pagkahumaling, naging ikatlong pinakamalaking tagapagtayo ng dam ang Iran noong unang bahagi ng 2000 kasunod ng China at Hapon. Sa panahon ni Pangulong Hashemi Rafsanjani, may natatapos na bagong dam kada 45 araw. Literal na tinawag na siya ng mga tao bilang commander ng konstruksyon. Sa loob ng 30 taon, nagtayo ang Iran ng mahigit 600 dam, halos 20 kada taon sunod-sunod. Sa isip nila, ganito siguro ang lohika. Ipunin lahat ng tubig sa malalaking imbakan, patubigan ang mas maraming lupa, magtanim ng mas maraming pananim, gumawa ng mas maraming kuryente. Ayun, lahat ng problema ayos na. Oo, parang madali lang. Pero ganyan mag-ayos ng problema ang mga bata. At mukhang pati ilang politiko, ganon din. Hindi ito pantasya, ito ang totoong mundo. At sa totoong mundo, kapag binaliwala mo ang batayang siyensya, matindi ang magiging kapalit. Sana nakinig sila sa tunay na nakakaintindi ng kalikasan. Hindi nagkunwaring mas magaling. Gusto ng Iran, kopyahin ang Estados Unidos kahit hindi gumagastos para alamin kung may saysay ito sa kalikasan. Ngayon, matindi na ang balik ng mga epekto. Nakakalungkot na ang mga maduming mayamang politiko na nagpasimuno nito ay makakatakas at maginhawa pa rin ang buhay. Habang milyon-milyong ordinaryong tao ang magdurusa o mamamatay sa pagkakamaling hindi nila kasalanan. Kita mo, ang Iran ay hindi kailanman naging katulad ng United States o Canada. Hindi ito nakakatanggap ng tuloy-tuloy na ulan at wala itong malalaking ilog na malakas ang agos buong taon. Karamihan sa ilog ng Iran ay panapanahon lang dahil kaunti ang ulan doon. Kaya kapag nagtayo ka ng malalaking dam sa marupok na ilog, nagkakaproblema ang lahat sa ibaba ng agos. Mas mabilis sumingaw ang tubig kaysa mapalitan, nababago ang daloy, humihinto ang recharge ng groundwater, at lumiit at natuyo ang ilog na parang kanal. Sunod-sunod na bumagsak ang mga ekosistema, at lalong umiinit, natutuyo, at nagiging hindi matatag ang mga rehiyon sa ibaba ng agos sa bawat bagong dam. Hindi mo na kailangan ng siyentipiko para makita kung saan patungo yon. May mga nakakatawang kaso pa. Tingnan mo ang Khuzestan. Itinayo ang Ghotvin Dam noong 2000 at 12 pero alam ng mga inhinyero na may mga patong ng asin sa ilalim ng lupa roon. Palagi nilang sinasabing kapag napuno ang reservoir, matutunaw ang asin at magiging maalat ang tubig. Kaya hindi na ito magagamit sa pag-inom o pagsasaka. Pero itinuloy pa rin ng construction mafia. Tinayo nila ang dam, pinuno, at naging mas maalat ang tubig. Isang multimilyong dolyar na proyekto ang nagpalit ng mahalagang ilog na tabang sa malaking maalat na lawa. Ang galing, di ba? At nandyan pa ang mga walang pag-asang pangarap na subukang patubigan ang mga disyerto. Ang ideya ay dalhin ang tubig mula sa dam papunta sa tigang na lupa para gawing matabang sakahan ang tuyong disyerto. Pero ang lupa sa disyerto ay kilalang maalat at sobrang uhaw sa tubig. Kapag binuhusan ng tubig, mabilis itong sisip-sipin ng lupa, pero mag-iiwan ng makapal na alat na unti-unting sumisira sa pananim. Sa loob lamang ng ilang taon, nakita ng mga magsasaka na paulit-ulit na nabibigo ang kanilang mga pananim. Sa huli, sumuko sila. Iniwan ang tuyong kanal, kinakalawang na makina, at gumuho nilang bahay dahil sa init. Maraming lugar ang naging ghost town. Kung ang Ghotvin Dam na malinaw na walang pag-asa ay napunduhan at naitayo pa, isipin mo kung gaano kasama ang mga desisyon sa iba pang daan-daang dam. Sa totoo lang, malaking sisi ay sa korupsyon sa militar at sistemang pampolitika ng Iran. Gusto ng bawat rehiyon ng sariling dam o mega proyekto, pero hindi iniisip ang epekto sa mga nakatira sa ibaba ng ilog. Alam ng mga opisyal na ang malaking monumento ay mag-i-impress kay Shah at makakatulong sa karera nila. Kaya nagtulakan silang lahat para sa sariling trophy project. Pagkatapos ng Islamic Revolution, nanatili para rin ang parehong pag-iisip. Isa sa mga pinakamalaking nakinabang sa pagkahumaling ng Iran sa paggawa ng dam ay si Khatam Al-Anbiya, ang higanteng kumpanya ng konstruksyon na pagmamay-ari ng Revolutionary Guard. Sa mga nakaraang dekada, ang kumpanyang pinapatakbo ng militar ang naging pinakamakapangyarihang kontratista sa bansa. Ibinigay ng gobyerno rito ang mga proyekto sa pamamagitan ng mga kasunduang walang bidding na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Mga kalsada, lagusan, mga tubo para sa paglilipat ng tubig, at isang buong henerasyon ng mga dam.
Dahil mas mataas ang IRGC kaysa sa karamihan ng sibilyang institusyon, hindi kailangang magpaliwanag si Katam kung may saysay sa ekonomiya ang mga megaproyektong ito. Kung gugustuhin ng mga gwardya, magkakaroon ng dam. Walang nagtatanong, kumokontra, o nagtatanong kung sino ang magbabayad ng tunay na halaga. Sa ibaba ng Agos, tinatawag nila itong water mafia. Ito ay network ng militar, politiko, at kontratista na kumikita kapag may itinatayong dam. Bagaman halos patay na ang ilog, kumikilos ang Khatam al-Anbiya na parang walang pananagutan. Hindi sila kayang galawin ng gobyerno, hindi rin kayang labanan ng lokal na komunidad, at bawal makita ng mamamahayag ang kanilang budget o environmental review. Sa pagitan ng 2,000 at 5 at 2,000 at 11 lamang, nakakuha ang kumpanya ng humigit kumulang 25 bilyon na mga kontrata. Ayon sa ilang ulat, mas mataas pa ang halaga ng mga proyekto kapag isinama ang malalaking water transfer projects na magdadala ng tubig sa iba't ibang probinsya. Gusto lang ng mga opisyal sa rehiyon na magpakitang may resulta sila sa Tehran. Nalaman ng mga independenteng mananaliksik na kulang o nawala ang opisyal na tala ng daan-daang dam sa Iran nang imbestigahan nila ang sunod-sunod na pagpapatayo ng dam ilang taon na ang nakalipas. Yung ibang dam, pangalan at petsa lang ang meron. Walang detalye sa gastos, technical na specs, o datos para sa monitoring. Minsan, hindi pa natutukoy ng mga mananaliksik ang eksaktong lokasyon ng ilang maliliit at katamtamang dam dahil wala sila sa opisyal na mapa. Kaya wala talagang makakapagsabi ngayon ng may kumpiyansa kung magkano talaga ang nagastos ng Iran sa marami sa mga dam na ito. Ang mga mananaliksik na nagtangkang magsiyasat ay napilitang pagsama-samahin ang datos mula sa mga larawan ng satellite, mga lumabas na memo, magkakahiwalay na ulat ng mga probinsya, at mga lumang dokumento ng inhinyeriya. Ganoon kalala ang pagtatala ng mga record. Hindi na nakakagulat na nauwi tayo sa bumabagsak na ilog, maalat na imbakan, natuyong latian, at mga bayan na nauubusan ng tubig. Sa kalaunan, naging napakalaki ng sama ng loob para balewalain ng gobyerno. Kahit si Hassan Orkani, na hindi naman talaga rebelde sa loob ng sistema, ay nagsimulang mapagtanto kung gaano kalalim ang pinsala. Noong maupo siya noong 2013, agad niyang hiniling na itigil ang lahat ng bagong proyekto ng dam. Isa ito sa mga unang beses na inamin ng Iranian na presidente na hindi na tama ang modelo ng pag-unlad ng bansa. Nakakabaliw na halos 3 dekada bago inamin ng mga opisyal ang malaking pagkakamali nila sa kasaysayan. At kahit noon, kailangan pa ring ipasara ng Iran ang daan-daang dam. Batay sa ilang pag-aaral, kailangan ng hindi bababa sa 500 para mapigilan ang paglala at makabawi ang kalikasan. Pero ang mga dam ay bahagi lang ng mahabang kasaysayan ng maling pamamahala ng tubig sa Iran. Ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, ang rehimeng Islamiko ay labis ding nahumaling na maging sapat sa pagkain anuman ang kapalit. Halos 70% ng sariwang tubig mula sa mga dam ay ginagamit agad sa agrikultura. Alam ng kahit bata na maraming tubig ang kailangan sa tradisyonal na pagsasaka. Mas grabe ang ginawa ng mga magsasakang Iranian dahil sobrang pabaya at hindi epesyente ang kanilang mga pamamaraan. Halos 70% ng sariwang tubig na ito ay nasasayang lang. Ang karaniwang epesyensya ng irigasyon sa buong bansa ay halos 35% lang. Ibig sabihin, halos 2/3 ng mahalagang tubig na ibinubuhos nila sa mga bukirin ay basta na lang sumisingaw o lumulubog sa lupa bago pa man makarating sa mga pananim. Ang makabagong drip irrigation system ay nakakamit ng mahigit 70% na epesyensya. At parang hindi pa sapat ang kahihiyan na ito. Ang pagdadala ng tubig sa pamamagitan ng bukas na kanal at mga sirang tubo na may tagas ay nagsasayang pa ng karagdagang 12%. Sigurado akong ang mga magsasaka na dating iniisip na problema lang ng susunod na henerasyon ang tubig ay ngayon ay nagsisisi na. Sa probinsya, kailangang taon-taon ng mga magsasaka na maghukay ng mas malalalim na balon. May limit kung gaano kalalim ka makakahukay bago marating ang ilalim ng bato. Dati, sa 50 metro pa lang may tubig na ang mga balon. Ngayon kailangan ng umabot ng 50 metro o higit pa kung meron pa ngang tubig. Sabi ng isang climatologist, 70% ng groundwater reserves ng Iran ay naubos sa wala pang 50 taon kahit milyon-milyong taon. Itong inipon ng kalikasan. Pag sobrang pabaya ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, nagsisimulang bumagsak ang lupa. Sa paligid ng Tehran,
at iba pang mga lugar na labis na naubusan ng tubig, ang pagguho ng lupa ay nagiging isang nakakatakot na totoong pangyayari. Ayon sa pag-aaral noong 2024, 35% ng bansa ay lumulubog na at marami pang susunod. Mahigit 100 kapatagan sa Iran ang bumaba na at ang iba ay sa nakakagulat na antas. Sa ilang lugar sa Kerman, ang lupa ay lumulubog ng higit 35 sentimetro o 14 na pulgada bawat taon. Isa ito sa pinakamataas na antas ng paglubog ng lupa sa anumang panig ng mundo. At sa totoo lang, permanente na ang pinsalang ito. Kapag bumagsak ang isang aquifer, wala nang babalik na espasyo para sa imbakan. Kahit bumalik pa ang ulan, hindi na kayang mag-imbak ng lupa ng tubig. Tinawag ng mga eksperto itong pagkabangkarote sa tubig sa ilalim ng lupa. Kahit pa umulan at humaba pa ang panahon ng Iran, ang paglubog ng lupa na ito ay maaaring sumira ng lahat, mapabahay, tulay, o mga tubo. Lahat ng ito ay maaring lumubog anumang oras. Parang wala ng pasensya si inang kalikasan. Pagkatapos ng mga dekada ng sunod-sunod na dagok, parang nagpasya na si inang kalikasan na sumobra na ang Iran at panahon na para singilin ang lahat ng utang. Heatwave, namamatay na ilog, pumapalya ang power grid, at pati lupa lumulubog na. Parang sabay-sabay na kalaban ng Iran ang lahat ng elemento dito. Pero alam mo ba ang pinaka-nakakainis? Hindi lahat ay kasalanan ng rehimen. May pananagutan din ang ilang Iranian sa sakuna nang nagbigay ang gobyerno ng murang kuryente at halos walang limit na tubig sa ilalim ng lupa. Maraming magsasaka ang sumamantala rito. Marami ang nagtanim ng pinakamasasamang pananim sa pinakamasasamang lugar, sa pinakamasamang panahon ng taon. Mga pananim na mas malakas uminom ng tubig kaysa kayang ibigay ng lupa. Sa kasaysayan, libu-libong taon na ang nakalipas, nagtatanim ang mga tao ng mga butil na matibay sa tagtuyot tulad ng sebada, midyo, at garbanzos. Ang mga pananim na ito ay akma sa tuyong klima ng Iran at sa sinaunang irigasyong kanat. Ngunit nagbago ito noong ika-20 siglo. Habang sumasabay sa modernisasyon ang pagkain ng mga Iranian, sinubukan ng gobyerno ang pagtatanim ng mas masarap pero mas maraming tubig na pananim. At doon nagsimula ang sakuna. Ang bigas, halimbawa, ay isa sa mga pananim na pinakamatakaw sa tubig sa buong mundo. Karaniwang itinatanim ito sa mahalumigmig at maulan na probinsya ng Gilan at Mazandaran sa tabi ng Dagat Caspian. Pagkatapos ng revolusyon, lalo na noong mga kampanya para sa kasapatan noong 1992 S, nagsulputan ang mga palayan sa mga probinsyang di naman angkop sa pagtatanim ng bigas. Mga lugar gaya ng Isfahan, Fars, Kirman, at Sistan, Balochistan. Isa sa pinakamatuyong rehiyon sa Asya, binabahan ng mga magsasaka ang bukirin sa probinsya na may 100 hanggang 100 at 50 milimetro lang ng ulan kada taon. Dahil sa murang kuryente at tubig sa ilalim ng lupa na pansamantalang nakatulong. Sa Sistan, isa sa pinakamadry na lugar sa Iran, hinihikayat o minsan pinipilit ang mga magsasaka na magtanim ng pakwan. Oo, pakwan. Parang hindi pa sapat na babala ang pangalan nito. Isang pananim na halos tubig lang, na binalot sa berdeng balat, ay kung paano pa na-ipromote sa isang rehiyon na halos 50 milimetro lang ng ulan ang natatanggap kada taon. Ayon sa lupa at klima, ang pagtatanim ng 1 kilong pakwan ay nangangailangan ng 200-300 litro ng tubig. Kaya ang pagtatanim ng mga ito sa desyertong lugar ay parang pagpapakamatay dahil sa mga pananim, naubos ang tubig sa lupa, bumagsak ang mga balon, at lumala ang pagkasira ng kalikasan sa rehiyon. Sa huli, naisip nila kung gaano ito kabaliw at ipinagbawal ang pagtatanim ng palay sa mga tuyong probinsya. Pero dumating lang ang desisyong iyon noong 2000 at 18 ilang dekada matapos magawa ang pinsala. Sa panahong iyon, malalawak na lugar ay nasa linahan na, naubos na ang mga aquifer at libu-libong pamilyang magsasaka ang nawalan na ng kabuhayan. At nandyan pa ang sektor ng industriya na lalo pang nagpalala sa lahat. Nagpatayo ang gobyerno ng malalaking steel mill, refinery, petrochemical complex, at pabrika sa pinakamalalamig na bahagi ng Iran para magmukhang moderno at industrialisado. Ibig kong sabihin, sino ba naman ang maglalagay ng mga steel plant na malakas sa tubig sa mga lugar tulad ng Isfahan, Yazd o Kerman? Mga rehiyon na halos walang sapat na tubig sa ilalim ng lupa para sa inumin, lalo na para sa mabibigat na industriya. Pero yan mismo ang ginawa ng Iran. Ang mga pasilidad na ito ay nangangailangan ng milyon-milyong kubiko, metrong tubig taon-taon. Gayunpaman, itinayo pa rin sila sa ibabaw ng nauubos na aquifer, kaya't di na naiwasan ang nangyari. Nagsimulang magkompetensya ang mga industriya
laban sa mga magsasaka. Ang mga magsasaka laban sa mga lungsod, at lahat ay naguunahan para sa iisang maliit at paliit ng paliit na supply ng tubig. Ginawang hilaang lubid para sa kaligtasan. Ngayon, inamin ng mga opisyal na mali ang lokasyon ng mga industriyang iyon matapos ang dekadang pagtanggi. May ilang pabrika na pinag-uusapan na ang pag-alis at paglipat sa mga baybayin kung saan ang desalinated na tubig dagat ang maaaring magpanatili sa kanila. Pero ang paglilipat ng mga pabrikang $1 ang halaga ay hindi kasing dali ng paglilipat ng tindahan. Maaaring tumagal ng taon ang pagpaplano, inhenyerya, pera, at politikal na kagustuhan na halos wala nang natitira sa Iran. At bukod pa sa lahat ng kaguluhang gawa ng tao, tinatamaan din ang Iran ng isang bagay na hindi naman nila lubos na kasalanan. Pagbabago ng klima. Walang pakialam ang kalikasan sa hangganan o politika. Kapag sumobra ka, mas malakas ang balik. Lalo pang tumitindi ang tuyong klima sa Iran ngayon. Mga 75% ng bansa ay nakakatanggap ng mas mababa sa 200 at 50 mm ng ulan bawat taon. Ayon sa opisyal na datos, tuloy-tuloy na nababawasan ng halos 1 mm bawat taon ang pag-ulan sa Iran mula dekada 90. Alam kong parang maliit lang yon, pero sa 3 dekada, umaabot ito sa 30 mm pagbaba. Parang nawalan ka na ng ulan para sa isang buong buwan. Time na nagdarasal ang mga magsasaka tuwing tagsibol, ngunit madalas hindi dumarating ang ulan. Madalas bigla at malakas ang ulan. Kaya nagdudulot ito ng biglaang baha kaysa dahan-dahang pagsipsip sa lupa. Parang laging mali ang timing. Tuyo pag kailangan ng ulan, baha pag ayaw mo. Tandaan mo yung masamang siklo na nabanggit ko. Kapag pumalya ang isang sistema, nadadamay nito ang iba pang mga sistema. Tumataas ang init sa Iran, lumiit ang ilog, namamatay ang pananim, nasusobrahan ang kuryente, at pinalalala pa ng climate change ang problema. Hindi lang dapat isisi kay inang kalikasan. Matagal na sanang napaghandaan ito ng gobyerno. Sa maraming taon, ang Iran ay nakakaranas ng salit-salitang tagtuyot at pagbaha. Madalas sunod-sunod kada season, habang patuloy umiinit ang bansa kada dekada. Laging mainit ang tag-init sa Iran. Pero ngayon, umaabot na ito sa hangganan ng kaya ng tao. Tumaas ng 0.4 degrees C kada dekada ang karaniwang temperatura ng bansa, halos doble ng global average. Uulitin ko, 0.4 degrees Celsius kada dekada. Mukhang maliit, pero mabilis itong naiipon. Taon-taon, pinatindi at pinahaba nito ang tag-init at heatwave, pati bigla ang pagtaas ng pagsingaw ng tubig. Mas mabilis sumingaw ang bukas na tubig kapag mataas ang temperatura. Sa ilang imbakan ng tubig sa Iran, umaabot sa 2 metrong pagbaba ng tubig bawat taon dahil sa pagsingaw. Apektado rin nito ang laging inaasahang niebe sa bundok ng Iran. Ang mga bulubundukin ng Zagros at Alborz ay dating nagsilbing higanting likas na imbakan ng tubig. Bumabagsak ang niebe buong taglamig. Naiipon at natutunaw pagdating ng tagsibol at tag-init. Ang mabagal na pagdaloy ng tubig ang nagpapanatili sa mga ilog gaya ng Karun, Karke, Zayande, Rad, at iba pang maliliit na sapa na patuloy ang agos ng buwan-buwan na siyang gulugod ng siklo ng tubig sa Iran. Ngayon, bumabagsak na ang sistemang iyon dahil mas mainit ang taglamig at hindi na tumatagal ang niebe. Ipinapakita ng datos ng Iran na higit kalahati ang ibinaba ng takip ng niebe sa maraming rehiyon nitong mga nakaraang dekada. Mas maagang natutunaw ang niebe. Nagdudulot ng biglaang pagbaha tuwing Enero o Pebrero na wala sa panahon. Pagkatapos ng biglang ulan, wala nang naibigay ang bundok. Nagbabala ang mga siyentipiko na kung magpapatuloy ang kasalukuyang mga trend, maaaring maranasan ng buong gitnang silangan ang pagtaas ng average na temperatura ng humigit kumulang 5 degrees Celsius pagsapit ng katapusan ng siglo. 5 degrees. Sa ganitong init, parang bukas na pugon ang mga probinsya. Pinag-uusapan natin ang isang hinaharap kung saan ang simpleng paglabas ng ilang minuto ay nakakapagod na, kung saan ang pagtatrabaho sa labas ay nagiging delikado, at maging ang pagpasok sa paralan, pagmamaneho papuntang trabaho, o kahit ang paggawa ng mga simpleng gawain ay nagiging pisikal na panganib. At sa totoo lang, mangyayari lang iyan kung kakayanin pa ng mga tao rito na mabuhay. Dahil ngayon pa lang ay lubog na sila sa matinding krisis sa tubig, at kahit na dumarami na ang lahat ng problemang ito, may dagdag pa. Habang naglalaho ang mga ilog, latian, at lawan ng Iran, nawawala rin ang natural nitong panangga laban sa alikabok. Kinukuha ng hangin ang bawat butil at particle, ginagawang nakakabulag at suong na sandstorm. Hindi lang nakakainis ang mga bagyong ito,
kundi nakamamatay din. Maraming microscopic particle ang dala nito na nalalanghap ng mga tao. Dumami ang kaso ng sakit sa paghinga, hika, at chronic na infection sa rehiyon. Laging puno ang mga ospital tuwing 120 araw ng malalakas na hangin. Panahong parang disyerto humihinga sa batok mo araw-gabi ng buwan. Ano na ang ginagawa ng gobyerno? Wala masyadong ginagawa. Paminsan, namimigay sila ng mask, nagsasara ng paaralan ng 1-2 araw at pinapastay ang mga tao sa bahay. Iyon na ang plano nila. Nakakatawa kasi ang ibang mga bagyong alikabok na ito, hindi lang tumatagal ng ilang oras, umaabot ito ng 4 na buwan, tuloy-tuloy. Hindi mo pwedeng ikulong ang mga pamilya sa loob ng bahay nila ng halos 1/4 bahagi ng taon. At kahit gawin mo pa, wala rin namang mangyayari. Sobrang lakas ng bagyo kaya pumapasok ang alikabok sa siwang, yumanig sa bintana, bumalot sa mga ibabaw, at ginawang parang sakuna ang mga kapitbahayan para sa mga nakatira roon. Pili lang. Tumakas o tiisin ang paulit-ulit na bangungot tuwing tag-init. Alam ng pamahalaan ng Iran na may malaking sakuna silang kinakaharap. Kadalasan, dasal at pag-asa lang ang paraan nila sa pagharap ng problema. At oo, makapangyarihan ang pananampalataya. Pero hindi naman trabaho ng gobyerno na lamunin ang pera ng mga nagbabayad ng buwis at pagkatapos ay maupo lang at magdasal kasama ng lahat. Hindi ako nagbibiro, talagang nangyari ito. Noong huling bahagi ng 2021, nagprotesta ang mga magsasaka sa Isfahan matapos matuyot ng tuluyan ang kanilang mga ilog. Imbes na magbigay ng solusyon, pinagalitan ni Ayatollah Alamoholda, mahigpit na kleriko at biyenan ni Pangulong Raisi ang mga desperadong magsasaka at sinabing ang solusyon ay taimtim na pagdarasal para umulan. Madaling mahulaan kung paano tinanggap ng mga magsasaka ang payo habang nauubos na ang kanilang pasensya at nagiging alikabok ang mga bukirin. Lalo lang itong nagpasiklab sa galit. Ngayon, isipin mong ikaw mismo ang nabubuhay sa bansang ito araw-araw, nagigising na may iisang pag-asa na makakakuha ka ng sapat na tubig para tumagal pa ng ilang araw. Magkakaroon talaga ng protesta at gulo kapag hindi na ibibigay ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan tulad ng tubig at kuryente. Pero kahit ano pa ang dahilan, may oras at pera pa rin ito para makidigma, makiisa sa ibang bansa, at gumastos ng bilyon-bilyon sa misil at rocket. Halimbawa na lang ang Khuzestan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang timog kanlurang lalawigang ito ang naging pinakamahalagang yaman ng tubig ng Iran. May makapangyarihang Karun at Karhe ito. 2 mahalagang ilog ng bansa. Pinagkukunan ng tubig ang mga sakahan. Sumusuporta sa lungsod at dumadaloy sa Mesopotamian marshes na isa sa pinakamayamang latian sa mundo dahil sa dekadang kapabayaan, maling pagtatayo ng dam, sobra-sobrang irigasyon, at matinding tagtuyot. Unti-unting namatay ang mga ilog. Naramdaman na ang pinsala pagdating ng tag-init 2021. Noong Hulyo, umabot sa 50 degsi ang init at nagkaubusan ng tubig sa mga gripo ng buong bayan ng ilang araw. 10,000 tao ang nawalan ng inuming tubig sa isa sa pinakamainit na tinitirhang rehiyon sa mundo. Kaya natural lang na napilitan ng mga tao na magprotesta. Sa una, nakiusap sila para sa tubig, sumisigaw ng uhaw na kami, pero hindi nagtagal at naging mas matindi ang kanilang kilos protesta. Mabilis na lumaganap ang sigawan at naging malawakang protesta kontra gobyerno sa buong probinsya. Nakakagulat kahit si Ayatollah Khamenei, na halos hindi kailanman kumakampi sa mga nagpoprotesta, ay nagkibit balikat at umamin na may karapatan ang mga taong ito na magalit. Pero habang nagbibigay siya ng maingat na mga salita ng simpatiya sa telebisyon, ang mga puwersa ng seguridad ay nasa kalsada, ginagawa ang nakasanayan nilang gawin. Nagpapaputok ng totoong bala sa mga tao. May ilang kabataang lalaki ang napatay at marami ang inaresto dahil lang sa pagmamakaawa nila para makainom ng tubig sa ilalim ng 50 degree na init. Kahit matapos ang marahas na pagsupil, nagpatuloy pa rin ang protesta ng mga tao ng higit 1 linggo. Sa buong Iran, kabilang ang Tehran at Isfahan, lumalabas gabi-gabi ang mga tao para sumigaw ng pagkakaisa. Pinag-isa ng kakulangan sa tubig ang mga tao ng higit pa sa kaya ng kahit anong kilusang pampulitika. Dahil, sa totoo lang, kung ang gobyerno ay hindi kayang magbigay ng tubig, para saan pa ito? Nag-atubili ang mga awtoridad noong una dahil alam nilang masama ang itsura kung aapihin nila ang mga taong nauuhaw. Pero sa huli, bumalik din sila sa dating gawi. Gumamit ng dahas, nangako. At gaya ng dati, wala talagang nagbago. Hanggang ngayon, nananatiling tigang at uhaw ang Khuzestan. Dismayado at nakakalimutan pa rin ang mga tao roon. Matapos ang mga protesta sa Khuzestan, ginamit ng gobyerno ang internet shutdown bilang pangunahing estratehiya. Tuwing may nagtitipon na mga tao,
pinapatay ng mga awtoridad ang internet. Minsan isang linggo, minsan mas matagal pa. Ginawa nila ito para pigilan ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang buwan, noong Nobyembre 2021, sumiklab din ang protesta sa Isfahan. Sa maraming siglo, naging kultural at agrikultural na yaman ng Iran ang Isfahan. Ang ilog Zayan Dirud ay simbolo ng Iran. Dumadaloy sa ilalim ng sinaunang tulay tulad ng Khaju at si Osepol na parang postcard sa ganda. Ngayon, ang ilog na iyon ay bitak-bitak na daanan ng alikabok. Naubos at inilihis papunta sa ibang lalawigan at industriya. Pinanood ng mga magsasaka ang ilog na bumuhay sa kanila sa loob ng maraming taon, ngunit bigla itong nawala, kaya sila'y nagalit. Nagtipon sila ng mapayapa sa tuyong ilog. Mga magsasaka lang na may ilang tent malapit sa tulay ng Kashu. Sa ilang araw lang, lumaki ang protesta sa libu-libong tao, pamilya, tindero, estudyante at iba pa. Sa unang pagkakataon, hindi parang protesta ang pakiramdam ng paligid. Para itong isang malaking pagtitipon ng publiko, halos parang pista ng pagkadismaya. Maging state television ay nagbalita nito na bihirang mangyari pero hindi rin nagtagal. Habang dumadami ang tao, mula sa paghingi ng tubig naging pampulitikang slogan ang sigaw. At naubos ang pasensya ng rehimen. Noong Nobyembre 26 humigpit ang seguridad. Sinunog ang mga tolda at giniba ng bulldozer ang kampo. Sumugod ang pulis gamit ang batuta at tear gas. Sa halos 500 tao kinuha ng mga ina ang anak nila at tumakbo. Binugbog ang matatandang magsasaka. Sa magdamag, ang mapayapang pagtitipon ay naging parang isang larangan ng digmaan. Ngunit ang kalupitang ito ay lalo lamang nagpasiklab ng mas matinding galit. Nagkaroon ng matinding labanan sa gabi at kinabukasan sa kalsada ng Isfahan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at anti-riot na pulis. Nagngangalit ang mga tao, sumisigaw ng slogan laban sa kataas-taasang pinuno at nangakong lalaban. Kino-question ng mga kababaihan ang mga opisyal ng seguridad kung bakit sila nagpapaputok sa mga humihingi lang ng tubig. Patuloy pa rin ang pagpapaputok ng pulis gamit na ngayon ay shotgun na may birdshot. 12 ng tao ang nasugatan. Marami ang tinamaan sa muka at ang ilan ay tuluyang nawalan ng paningin. Hindi namin maipapakita rito ang mga nakakakilabot na larawan. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ang mga bidyong nagpapakita ng dugo ang mga muka at gaya ng inaasahan, pinutol ng gobyerno ang internet access sa buong rehiyon. Pagkalipas ng ilang araw, pinatahimik ang protesta. Nangako ulit ang awtoridad na ibabalik ang tubig at bubuksan ang kanal. Pero walang nangyari. Patuloy pa ring naghihintay ang mga magsasaka ng Isfahan. Uhaw pa rin ang Khuzestan. Sa kabutihang palad, kumakalat na ngayon ang mga protestang ito sa buong bansa. Pag-usapan natin kung bakit hindi tumutulong ang mga kapitbahay ng Iran kahit milyon-milyong buhay ang nanganganib. Ang simpleng sagot ay, nasunog na ng Iran ang napakaraming tulay. Dekada ng tensyonado ang relasyon nito sa mga bansa tulad ng Afghanistan at Iraq. Sa heograpiya, mahirap ang kinalalagyan ng Iran. Nasa ibaba ito ng mga ilog mula Afghanistan, pero nasa itaas ng mga ilog papuntang Iraq. Kaya kapag lahat ng nasa paligid mo ay nag-aagawan para sa bawat patak ng tubig, ang maipit sa gitna, tulad ng Iran, ay nagpapalala pa sa isang masama ng sitwasyon dahil baka ikaw ang mapagbalingan ng suntok mula sa magkabilang panig. Sa katunayan, nagdulot na ito ng mga sigalot sa diplomasya at maging ng palitan ng putok ng baril. Halimbawa nito, ang ilog Helmand na tinatawag ding Hermand ng mga Iranian. Ang ilog na ito ay mula Afghanistan papuntang Sistan, Balochistan, isa sa pinakamatuyong lugar sa mundo. Sa maraming siglo, umaasa ang mga komunidad dito sa tubig para sa pag-aalaga ng isda at kabuhayan. Matagal nang may pagtatalo kung sino at gaano karami ang makukuhang tubig ng bawat isa. Noong 1800 pa lang, noong nakikialam pa ang mga Briton sa mga usapin ng Afghanistan para matapos ang labanan. Sa wakas ay pumirma ng kasunduan ang dalawang bansa noong 1973 na naggagarantiya sa Iran ng tiyak na taunang bahagi. Noong panahong iyon, mukhang patas na kompromiso ito. Pero agad ding nawalan ng saysay ang kasunduan nang bumagsak ang Afghanistan sa mga dekada ng kaguluhan dahil sa mga kudeta, pananakop ng Soviet, digmaang sibil, Taliban at United States, tapos muling pagbabalik ng Taliban. Halos nakalimutan ang kasunduan. Mabilis lumipas ang panahon, balik kontrol na ng Taliban ang Kabul ngayon. Ayaw nilang pakawalan ang sobrang tubig dahil kailangan nila ito para sa sarili nila. Nagtayo sila ng mga dam gaya ng Kajaki at Kamakhan para makuha ang tubig para sa mga rehiyong naapektuhan ng tagtuyot. Para sa kanila, ito ay usapin ng kaligtasan. Ang Afghanistan ay nakararanas din ng matinding tagtuyot at sinusubukan nilang tiyakin na may sapat na tubig ang kanilang mga tao.
Pero sa ibaba ng agos sa Iran, lalo pang pinalala ng mga dam ang sitwasyon. Para sa Iran, parang walang bisa ang kasunduang 1,773 na naggagarantiyan ng bahagi nila sa tubig ng Helmand. Inaakusahan ng Tehran ang Afghanistan na nilalabag nito ang kasunduan. Pero tumutugon ang Afghanistan na halos wala na ring laman ang kanilang mga imbakan at sadyang kulang na ang natitirang tubig para pakawalan pa sa ibaba ng agos. Laban ito ng dalawang bansang parehong desperado at kumbinsidong tama sila. Kapwa ayaw magkompromiso. Pagsapit ng 2023, nawalan na ng pasensya at opsyon ang Iran. Sawang-sawa sa walang saysay na pangako. Binalaan ni Pangulong Raisi ang Taliban na palayain ang legal na bahagi ng Iran sa tubig ng Ilog Helmand o may kahihinatnan. Bilang tugon, sinabi ng Taliban sa Iran na maghinay-hinay sa pananalita nila. At tulad ng ibang bagay sa rehiyong ito, lalo pang tumindi ang tensyon. Sa ilang linggo, nagputukan ang mga sundalo sa magkabilang hangganan. 2 Iranian na gwardiya at 1 Taliban na mandirigma ang namatay matapos ang matinding sagupaan sa hangganan ng Iran at Afghanistan na pinakamalala sa mga nakaraang taon. Naglabas ng pahayag ang magkabilang panig ukol sa pinagsamang komite at hinaharap na kooperasyon. Pero gaya ng ibang negosasyon sa tubig dito, walang nangyari. May dahilan din ang Iran para di pagkatiwalaan ang Taliban. Noong huling dekada 90, unang pamumuno ng Taliban, isinara nila ang Khajaki Dam dahil sa alitang politika. Kaya natigil ang daloy ng Helmand River papuntang Iran. Magdamag, nawalan ng tubig ang ilang lugar sa Sistan, Balochistan. Namatay ang pananim at nanghina ang mga alagang hayop sa init. Nagdurusa ang buong komunidad at hindi ito nalilimutan ng mga Iranian. Alam nilang maaaring gawing sandata ng Taliban ang tubig laban sa kanila. Sa sandaling pabor ito sa kanila. Nakakatawa kasi nagtayo ang Iran ng 4 na malaking imbakan ng tubig sa Sistan para sa tubig mula Helmand na ipinangako. Ngunit hindi dumating ang tubig. Kaya tuyo at inabandona na ang mga imbakan. Ngayon, tuwing tag-init, nag-aabang ng may kaba ang Iran. Magpapakawala kaya ng tubig ang Afghanistan? Kailangan na naman bang magpadala ng galit na delegasyon ang Iran sa Kabul? Ang tubig na ito ay buhay para sa 10,000 tao sa Sistan. Madaling makita kung gaano kabilis pwedeng lumala ang tensyon at mauwi sa labanan. Ang mga opisyal ng Iran at lokal na media ay nagsimula ng gumamit ng mga salitang gaya ng digmaan sa tubig. At sa totoo lang, madali talagang makita kung bakit. Alam mo bang nakakatuwa? Yung binibintang ng Iran sa Afghanistan, ginagawa rin nila sa Iraq. Sa kanluran, may kontrol ang Iran sa ilang sanga ng ilog na papunta sa Tigris ng Iraq. Sa nakaraang dekada, nagtayo ang Iran ng mga dam at inilihis ang mga ilog papunta sa sarili nitong teritoryo. Kadalasan ng hindi sinasabi sa Baghdad. Simula 2020, ang mga proyektong Iranian gaya ng Darun Dam nagbawas ng 80 hanggang 85% ng daloy ng ilog Sirwan. Nagiiwan ng mga distrito ng Iraqi Kurdistan na tuyo. At hindi pa kasama rito ang malalaking dam ng Turkey at Syria sa itaas ng ilog. Ang Iraq ay napalilibutan. Kabilang na dito ang Iran. At malala ang naging epekto nito. Noong 2018, naranasan ng Basra na may mahigit 2 milyong residente ang isa sa pinakamalalang sakuna sa tubig sa kasaysayan nito. Ang maalat at maruming tubig mula Shatt al-Arab ay pumasok sa lungsod habang natuyo ang mga ilog dahil sa diversion sa itaas. Mahigit 118,000 katao na ospital dahil sa pantal, pagtatae, impeksyon, at pagkalason sa chemical. Simula noon, lumala pa ang sitwasyon. Nagaganap ang mga diplomatikong pagpupulong taon-taon, ngunit gaya ng dati, nauuwi lang ito sa mga pahayag ng pagdurusa at walang anumang pag-usad. Ngayon, tulad ng Iran, parehong hirap ang Iraq at Afghanistan. Sa pababang kompetisyon at desperado silang lahat sa tubig, habang sinusubukan ng iba na kunin ang para sa kanila. Lalong naghihirap ang iba. Kapag walang kooperasyon, tuloy-tuloy ang pababang kompetisyon. Maniwala ka, walang gustong manalo sa kompetisyong iyan. May pag-asa at solusyon pa ba bago marating ng Iran ang araw na zero? Sa totoo lang, halos wala. Pero may ilang opsyon ang Iran para mapaliban ang araw na zero ng ilang taon. Kung magagawa nga ba talaga ito ng kasalukuyang rehimen, ibang usapan na iyon. Halimbawa, tingnan mo ang Cape Town, South Africa. Ang lungsod na muntik nang maging unang malaking metropolis sa mundo na tuluyang maubusan ng tubig. Noong 2018, 3 buwan na lang bago mag-day zero sa Cape Town.
Sa pinakamalala nitong punto, ang Tiwatos Gulf Dam, pinakamalaking imbakan ng tubig sa Cape Town, ay halos 13% na lang ang kapasidad at 5% lang dito ang nagagamit. Nagpanik ang lungsod. Sinabihan ang mga residente na gumamit lang ng 50 litro ng tubig bawat araw. Mabilis lang ang paliligo, flush sa inidoro, at halos walang natira para sa pagluluto. Nagsimulang mag-monitor ang mga inspektor ng gobyerno, bahay-bahay. Pinatay ang mga pampublikong poso. Ipinagbawal ang paghuhugas ng sasakyan, pagdidilig ng damuhan, at pagpuno ng swimming pool. Lahat ay ipinagbawal. Nagpila ang tao sa emergency distribution point para sa rasyon. At huminto ang mga restaurant sa pagseserve ng tubig gripo. Pati malalaking kumpanya kinailangang magbago ng operasyon o magsara. Nagmadali ang Cape Town magtayo ng emergency desalination unit, mag-recycle ng wastewater, at maghukay ng bagong groundwater balon. Bawat patak ay mahalaga. At sa kung anong paraan. Sa pamamagitan ng matinding pagtitipid, mahigpit na pagbabantay. At oo, swerte na rin, dumating din sa wakas ang ulan. Napuno muli ng sapat ang mga imbakan ng tubig. At naurong ang araw ng zero. Tapos naurong ulit hanggang sa lumipas ang krisis. Dapat ginawa na ng Iran ito ilang taon na ang nakalipas. Bago pa ang tag-init ng 2,000 at 25, pero huli na ngayon. May mga lugar na hindi na mababalikan. Sa Sistan, buong baryo ay naglaho na. 30% ng residente ay lumikas sa gilid ng lungsod o karatig bayan para maghanap ng tubig. Madalas mangyari ang ganitong pattern sa Yards, Kerman, Timog Khorasan, Khuzestan, at paligid ng Tehran. Unti-unting nauubos ang yaman ng bansa. Ilang taon na ang nakalipas. Nagbabala si Isa Kalantari, dating ministro ng Agrikultura ng Iran at eksperto sa kalikasan, na dapat sanay nagpayanig sa bansa. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang Iran sa ganitong landas, hanggang 50 milyong tao, mga 70% ng populasyon ng Iran, ang mapipilitang lumikas upang maghanap ng tubig. Dati, parang malabo pa ito, pero ngayon, parang mangyayari na agad. Pinakamabilis na solusyon ng Iran ngayon ay desalination. Malawak ang baybayin ng Iran na may access sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Matagal nang umaasa ang Saudi Arabia at United Arab Emirates sa desalinated tubig dagat. Sana ganito rin ang ginawa ng Iran. Sa halip, ibinuhos ng rehimen ang bilyon-bilyong pondo sa mga misil, milisya at mga pakikipagsapalaran militar sa ibang bansa. Halos hindi napagtuunan ng pansin ang desalinasyon. Isa pang opsyon ay makipagnegosasyon para mag-angkat ng tubig mula sa karatig bansa o bayaran ang Afghanistan para maglabas ng mas maraming tubig. Pero ang mga tulay na yon, nasunog na dekada na ang nakalipas. At lalo pang lumala ang relasyon mula noon. Walang nagtitiwala sa Iran para ibenta ito ng tubig kahit may sobra. Pero kung umabot nga sila sa day zero, saan dadalhin ang 10 milyon? Paano ililipat ang 10 milyon mula Tehran? Saan sila maninirahan? Paano sila mabubuhay? Sa totoo lang, imposible na ito. Kapag naubos ang mga imbakan ng tubig sa Tehran, sa mga darating na linggo, mapipilitang patayin ng gobyerno ang serbisyo ng tubig at magpatupad ng mahigpit na rasyon. Magmamadali ang mga truck ng tubig mula baybayin ng Caspian, emergency na pag-aangkat, o natitirang tubig sa ilalim ng lupa. Ang totoo, hindi ito tunay na solusyon. Pansamantalang pantapal lang ang mga ito. Sana, matauhan na ang mga tao sa Iran kung gaano sila pinabayaan ng kanilang gobyerno at gumawa na talaga sila ng aksyon tungkol dito. Sa totoo lang, ang natitirang pag-asa ay makaligtas sila sa sakuna at hindi mawi sa pagkamatay ng milyon-milyong inosente dahil sa krisis sa tubig. Dahil ilang elitistang politiko ang nag-aksaya ng dekada sa kapabayaan at kayabangan.